Kim Chiu may hugot sa mga gwapong nang iiwan ng jowa. Okay. Ito na nga yung sinasabi ni Rose Ann Pagpagyo. Top 7 sa non-English movie sa Netflix, pang global appeal talaga. Correct. Tama naman yon. At least bongga, no? Talagang global, hindi lang Philippines, hindi lang Qatar or ibang bansa. Global talagang Number 7 non-English. Number 7, pakabog, panalo. Biruin mo, nakakaloka ito. Congratulations, palakpakan natin ang Kim Pao, Kim Chiu, and Paolo Abilino at sa lahat ng bubuo ng team. My love will make you disappear. At syempre, ang buong Kim Pao lang dyan na rin. Kundi dahil sa inyo, hindi to magna number 7 at hindi to magiging global appeal ang kanilang pelikula. Pero grabe din, ano? Ganun na pala karami ang mga Pilipino talaga sa iba't ibang panig ng mundo. At yung iba wala pa sa kanila, hindi pa pinapalabas sa kanila Okay. ang Hindi masyado sa pelikula. side view. Bakit? Kasi parang nahalata. Yung ano mo, shade. Ako, binibigyan mo na naman ng idea yung ating boss. Ayan, okay. Ayun. Congratulations ako talaga. Congratulations. Happy ako for Kim Pao. Happy ako sa movie na ito. Kasi hindi lang sa sinehan sila gumawa ng eksena, kundi pati talagang yan sa mga streaming app. To think na ang bibigat ng kalaban, ang lalaki din ng mga pelikula na galing sa iba't ibang bansa. At kasi totoo. Totoo kasi yung love team nila. I mean, meron ka nakikita talagang chemistry na hindi lang pang fans. Okay. Kumbaga, para sa kanilang dalawa. Malaking bagay talaga, nakakatulong para maging mas sumikat at mas maging malakas pa ang appeal ng isang love team kung ito ay kakargahan talaga ng totoong romansa, ng totoong romantic, di ba? Hindi katulad nung iba na hanggang pelikula, wala akong pinatatamaan kasi meron din naman mga ibang mga love team na gusto lang nila na makita na romantic yung dalawa, pero in real life, hindi naman, diba? Hindi naman, okay lang sa kanila na walang ganon. Pero kasi itong Kim Pao kasi, from the start kasi na nagsimula ang promo ng My Love Will Make You Disappear, hindi na sila nagdamot Hindi na sila nagdamot ng kilig, tapos katulad yung sinasabi natin, kahit after pa nung promo, after pa na pinalabas yung pelikula nila, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang ayuda. Kaya naman parang ang request ko rin talaga sa iba at lagi naman nating sinasabi, ituloy lang yung good vibes kasi nasisira minsan pag mga ganyan Katulad niyan, at least nagkakasundo na naman ang maraming fandom ng Kim Pao na manood. Kaya siya nag-number 7. Unlike before, di ba, parang pag nakikita mo, parang pag may away, nakakadismaya rin minsan. Oo nga. That's why, kaya natutuwa ako, good vibes at maganda, positive ang kwento natin about Kim Pao. Anyway, eto namang yung storya naman Pati ba natin sa atin si Madam Del Grab. Yes, love. Hello, love you. Bongga. Napag-ahalata tayo. Maraming salamat po. At pati na rin natin si Nika Bello Ballesteros at si Marial Buhay. Of course, si Frylin Pascual. Hello po sa inyong dalawa. Kim Pao forever. Of course, ayan yun nga si Del Grab. Hello, Beshies. Love. Thank you. Imelda Garcia, thank you, Don, sa inyo ng pagbati and Ray sa inyong mainit na balita sa Kim Pao. Pati pala mga teacher, Kim Pao na rin ngayon. Oo nga. Oo, kasi teacher to sa Marikina. Tayo din idol at charot. Hindi, pero totoo yan sinasabi. Sususugan ko lang yung sinabi ni Don. Totoo yun na dapat hindi kayo nag-aaway. Ngayong number 7 na, di ba? Number 7 na sa global appeal or sa global standing ng Netflix ang pelikulang My Love Will Make You Disappear at ang Kim Pao. Huwag na kayo mag-away. Pero sabi nga nung ibang mga nakakausap ko, yung mga nagde-direct message sa akin, sabi hindi naman daw talaga mga solid itong mga ito. So nanggugulo lang? Nanggugulo lang. Yung mga solid talaga, naiintindihan nila yung estado, sitwasyon nila ni Kim at saka ni Paolo. At kung ano man ang achievement ng dalawang ito in the past, separate achievement nila at nagsanib pwersa sila sa love team, mas malaki pa ang itinulong nito sa kanilang karera. At syempre, nakakatuwa yung mga gandong mensahe from Rose Ann Pagyo. Salamat po sa lahat, Sir Red, Sir Don. Isa po kayo sa mga rason kung bakit matagumpay ang Kim Pao. At least marunong silang magbigay ng acknowledgement. Mimon Capistrano, hello, I love you. Wow. Charot. Ayaw ni Mando ng ganyan, charot. Ayan.
Luis, si Sir Dali kasi nga po matagal ng type ni Paolo si Kim, kaya hindi na pakakawala ni Paolo si Kim. Oo naman, ayan. Napakaraming nagme-message ngayon, kaya maubos ang oras natin ng kababasa. Anyways, Frylin Pascual. Okay. Sige, pag-usap na tayo ha. Ayan na nga. Tapos, eto nga pala naku, hindi natin na anong tawag dito, ipapadala ko lang muna itong, sige, chumika ka muna at meron lang ako ipapadalang picture sa ating, kasi sa ating saan ba yun? Hindi, may ganda yung sinasabi niya. Of course, si Coco Chanel na lagi nakatutok sa atin, or Cora Hollybone. And Rowena Dingal, true ka dyan, Sir Ray. Di sila, fake totoo yung nabalitan sa atin. Nangusap lagi mga mata nila. Yung iba talaga, for promo lang. Okay. Eto ha, isang patunay na napakagandang inspirasyon ang Kim Pao. Maridel, yung picture. Isa po kasing, tawag. Okay. Teka ha. Gusto ko yung message na jowang-jowa po ang mga kilos niya, sabi ni Rosan Pagyo. Okay, Weng Agustin. Ayan, sandali. Ayun. Isa pong, teka, hanapin ko lang ha. Eto, isang, ano ba tawag dito? Si WhatsApp_Kai, o KY. Siya po ay nag-graduate sa college at siya po ay cum laude. Hindi ko alam kung anong course nitong batang ito, pero ang sinabi niya, nag-shoutout siya sa ex, sinabi niya, sharing this here too because Kim Pao has been part of my journey through every breakdown, breakthrough, and everything in between. Thank you, Kimi and Pao, for the added inspiration. Saan mapupunta ang kaka-Kim Pao mo? Sa pagiging cum laude po. Oh, di ba? Bongga! Maganda talaga yung may inspiration ka. Kaya nga, di ba, napakasarap malaman na marami ang nai-inspire sa ganyan kay Kim Pao at nagpupursige sila na ma-achieve ang kanilang mga goal. Hindi katulad ng iba na parang lagi lang nanggugulo. Ayan, anyway, from Eileen Soriano, Bawi, see you soonest, Don. Sir Mino, miss you, and our sister Beshi Edna Barreda Magada. Sel Sudoy, dapat si Kim, sana ang kunin din kahit sandali lang. Saan yun? Uy, congratulations. I-congratulate na rin natin si Bibi Gandang Hari. Diba? Summa cum laude siya sa BS Business Administration yata or something, or parang ganon. Basta nag-graduate siya ng college at summa cum laude pa po siya sa school sa LA at the age of 57 ba si Bibi, or 58, 56, mga ganon. Pero anyway, sandali lang, Ray, kasi ano bang date natin? July 16 ba ngayon? Baka mali na naman yung date natin na ilang. Ayun, congratulations, Bibi Gandang Hari. Ayan, okay. Second degree na po ito ni Bibi, ha? Yes. Malok at ibang talino. Hindi, pero sa kanya, tama nga naman. The last time nag-graduate siya, and then ang haba ng time, parang medyo gano'n naman yata pumupurol pag hindi mo siya masyado nagkagamit. So, maganda yung desisyon niya na mag-aral talaga at pumasok. So, ayan, di ba? Correct. Ganda niya. Diba? Ang talino ni Bibi, sa totoo lang. Kaya may jowa itong si Bibi. Parang hindi ko Ano yun, si Leah, girl, nakakilig talaga siya, Don at Ray. At my age 48, Diyos ko, kinilig kahit magtingin na lang sila. Ayan, ang pag-alaga ni Pao kay Kim, kay kiligan talaga ako. Kambay talaga ni Kim at pareha sila mabuti. Ayan, at least nababasa ko. Yes! Super layo. Isang kamakailang kwento ang nagbigay inspirasyon sa marami matapos ibahagi ng isang bagong graduate na si Kai. What's up, Kai sa X? Ang kanyang tagumpay bilang cum laude, kung saan binigyang pugay niya ang tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino, kilala bilang Kim Pao, bilang bahagi ng kanyang akademikong paglalakbay. Sa kanyang post, ibinahagi ni Kai ang larawan niya na nakasuot ng toga, may medalya at may hawak na dalawang malaking buket ng bulaklak. Sa caption, sinabi niya, "Sharing this here too, because Kim Pao has been part of my journey, through every breakdown, breakthrough, and everything in between. Thank you, Kimmy and Pao, for the added inspiration." Dagdag pa niya, hindi naging hadlang ang kanyang pagiging fan ng Kim Pao sa kanyang pag-aaral. Bagkus, ito pa ang naging inspirasyon upang makamit ang kanyang tagumpay. Anya, saan mapupunta ang kaka-Kim Pao mo? Sa pagiging cum laude po. Napansin ito ni Kim Chiu at nagpaabot ng pagbati kay Kai. Oh, congratulations! Thank you for the support and congrats on your hard work. Sa tuwa, sumagot si Kai. I love you, Kimmy. You're the sweetest.
This made my day. I will support you always and forever. Makikita sa X account ni Kai kung gaano siya kadedikado bilang fan ng Kim Pao dahil karamihan sa kanyang mga post ay tungkol sa tambalang ito. Ang kwento ni Kai patunay na ang fandom ay maaring maging positibong puwersa sa buhay na nagbibigay ng inspirasyon at motibasyon sa mga tagahanga upang makamit ang kanilang mga pangarap. Narito ang ilang bagay na maaari pang may dagdag para mas mapalalim at mas maging balanse ang balita. Kasabay ng funning kwento ni Kai, patuloy ang momentum ni Kim Chiu at Paolo Avellino bilang Kim Pao dahil sa kanilang unang tambalan sa pelikulang My Love Will Make You Disappear na nare-release noong March 26, 25 at kumita ng 173 million worldwide. Sight, ang kanilang chemistry sa pelikula ay tinanggap ng mahusay, lalo na sa media day at box office opening. Pwede bang itanong ni Ki ang iba kung naging inspirasyon din ang bagong pelikula sa kanilang akademikong progreso? Si Kim ay hindi lang kilalang actress kundi isang multi-awardee. Ito rin ay nagtataglay ng malawak na impluensya at reputasyon. Kasama siya sa mga fandang Love Team of the Year. Kasama si Paolo noong 2025, sikat din siya bilang host ng It's Showtime at ASAP at kabilang sa listahan ng Forbes Asia's 100 Digital Stars. Nakakatulong ito para ipakita na hindi lang sila maganda pare sa pelikula, kundi may matibay silang dating bilang personalidad sa entertainment at bilang public figures. Ang pagkilala ni Paolo Avellino. Medyo hindi nabanggit sa orihinal na balita ang direktang reaksyon ni Paolo. Mahalaga sanang malaman kung bumati rin siya kay Kai para maging mas full circle ang kwento ng fandom. Maaari ring i-highlight kung may reaction si Paolo Avellino sa X o sa kanilang team. Ito ay magpapakita ng parehong appreciation mula sa tambalang Kim Pao. Magandang idagdag ang pananaw ng mga psychologist o tagapayo na nag-aaral sa papel ng positive fandom sa pagkamit ng personal goals. Ayon sa mga eksperto, maaari raw itong maging emotional support at motibasyon sa iba. Maaring magbigay ng komento mula sa isang behaviorist o psychologist na pwede magbigay ng analytical na perspektibo. Screenshots ng X-post at engagement. Para mas makulay ang coverage, magandang idagdag ang stats. Gaano karaming likes, retweets o replies meron ang post ni Kai at kung ilan nag-react si Kim, e.g., nakita na ba ito ng milyon? Maganda rin kung may screenshot ng caption mismo bilang visual proof. Buod ng maaring idagdag, tema, details, box office, pelikula, My Love Will Make You Disappear, earnings at audience reception. Mga awards and parangal ni Kim, iba't ibang show projects, Paolo's reaction, kung bumati man o nagkomento, mga insight tungkol sa positive effect ng fandom. Social engagement, likes, comments, visual screenshot ng post ni Ki. Ang ganitong mga dagdag ay hindi lang magpapayaman sa balita, kundi magbibigay din ng mas malalim na konteksto, hindi lamang tungkol sa personal na karangalan ni Kai, kundi pati na rin sa kultura ng fandom, cinematic achievements, at social impact ng tambalang Kim Pao. Ano sa tingin mo ang pinakaangkop idagdag? Yung box office context, mga awards ni Kim, o baka insights from psychology?